Ito na yung initial ni PBBM. Ipapalabas na po natin yung mga 15 contractors na nakatanggap ng pinakamaraming flood control project. Ito na. My God, mga kababayan. Wait lang ha, may ads lang. Get 8% off hotels. Ito ha, tandaan ninyo mga kababayan. Inilabas na ni PBBM. Ito mga kababayan ha, nakalagay dito. 20% ng 545.64 billion flood control project na corner ng 15 kontraktor according kay PBBM sa initial investigation. Ito na mga kababayan. PBBM ang listahan ng mga contractor na hawak ang pinakamaraming flood control project sa buong bansa. Ang pinagtataka ng Pangulo na corner ng 15 kumpanya ang bulto ng mga proyekto sa nakalipas na 3 taon na nagkakahalaga ng higit 100 billion pesos. At isa lamang yan sa red flags na nakita ng Malacanang. Ang detalye sa agenda report ni mga kababayan, 100 billion sa 545.64 billion, 20% po dyan ay na-corner po ng 15 kontraktor. So 100 billion po lahat-lahat. Napakalaki po nun mga kababayan. Tandaan ninyo, ang pinakamayaman dito sa ating bansa, meron pong 5 or 3 bilyong peso lang. Pero sa ngayon po, 2025, ang pinakamayaman pong Pilipino, gusto ko lang po kayong bigyan ng trivia, ang first ever Pilipino na merong trilyones ay si Manny Villar. So ito po, tuloy natin. Reyes. Sa 545.64 billion peso budget para sa flood control project simula 2022, 20% nauwi raw sa 15 kontraktor. Yan ang report ni PBBM ngayong araw. 2 linggo matapos niyang hiyain ang mga anyay kontratista na nagbubulsa umano ng pondo. Nako! I think anybody who works in either the private sector or the... Ayan po mga kababayan ha, 6,021 project. 350 billion po ang gastos niyan. 6,021 project. Pero po sa 100 billion po dyan, no, sa 500 million o billion, 100 billion dyan ay hawak ng 15 kontraktor. Sino nga ba itong 15 kontraktor? Hindi ba ito yung pinangalanan ni Senator Ping Lacson? Nako po. Public sector. Pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Nako! Imposible yan. Posible talaga. Mayroon daw 6,021 projects worth 350 billion pesos ang walang nakatalang detalye kung anong flood control structure ang dabuo. Diba? Yan yung sinabi ni PBBM. 6,021 project na worth 350 billion pesos. Nasabi daw, flood control. Nasaan yung 6,021 project na yan sa flood control na ginastusan ng gobyerno ng 350 billion? Saan po natin makita yan? Kasi kung tatanungin ko kayo, ang Bulacan, wala po kayo nakikita dyan na may flood control. Maliban, dyan sa Maynila, meron ako nakita dyan sa may Tundo, sa may Dilpan. Gumagana. At na-covered nga yan ni Jessica Soho, na gumagalaw talaga. Pero yung flood control na yon, panahon pa ni Marcos Sr. Hindi po flood control yun sa panahon ni Digong, ni Irap, ni ganun. Kay Marcos Sr. pa yun. Saan ngayon napunta yung 350 billion sa 6,021 project? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Sino ang tumanggap na kontraktor niyan na 350 billion lahat? 6,021 project about flood control. Ang tanong, saan? Hindi natin alam kung kaninong administrasyon yan.
Pero according dito sa narinig ko, sa loob ng 3 taon daw. Diyos mio marimara, 350 billion flood control project na 6,021. Nasaan yan? At kahit magkakaiba ang lokasyon, ang iba rito, pare-pareho raw ng kontraktor. Sa 15 contractors na ito, 5 ang may pinakamaraming proyekto sa buong bansa. Ang top 2 and 3, tied to the Diskaya family of Pasig City. Kinalaban ni Sara Diskaya si Mayor Vico Soto nitong 2025 midterm elections. Dati nang itinanggi nito na siya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation na dati ring kontraktor ng COMELEC bago ito tuluyang mag-withdraw. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, affiliate company naman ng St. Timothy. Sa license category ng Philippine Contractors Accreditation Board, isang Quad A firm ang Alpha and Omega. Ibig sabihin, may minimum net worth of 1 billion pesos ang kumpanya. Ayon kay Mayor Vico, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Ayan nga. Kinikayat din niya ang mga Pasigueño na makiisa sa investigasyon ng administrasyon. Kasama rin sa listahan ng Pangulo ang Legacy Construction Corporation ni na Alex and Raymond Abilido na may kaso sa Korte Suprema noong 2009. Kaugnay na umano'y korupsyon sa isang waterworks contract sa Valencia, Negros Oriental taong 2000. Paano, ito mga kababayan na, tanungin ko kayo. Paano nakatanggap ng mga proyekto to, may mga kaso? Sino ang nagpalusot nito? Sino ang nagpatanggap nito at paano nakatanggap? May mga problema pala ito. May kaso na nga, yan pa yung kinuha ninyong kontraktor. So ngayon mga kababayan, ano pang aasahan ninyo? Yeah? Ano pang aasahan ninyo sa mga kontraktor na yan? Dati pa nga may mga reklamo na sa kanila. Di ba? Pakinggan ninyo yung mga taon-taon. Kung kailan sila nagkakaso, panahon ni Digong. 2017, 2018, 2019, hindi pa presidente si Marcos niyan. Ang tanong ngayon mga kababayan, paano nangyari na nakahawak ng proyekto sa gobyerno tong mga to, may mga kaso? Lumutang din bilang top 8 contractor ang SunWest na nauugnay kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dawit ang SunWest sa Formally scandal noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Yung SunWest daw, dawit din daw sa Parmali scandal noong 2019 pandemic. Ano nga ba ibig sabihin ng Parmali? Yan po yung kumuha ng pera na galing sa pera ng DOH kay Doke na ipinasa ni Doke doon sa Parmali, utos ni Digong. Yan po yung 14 billion pera ng DOH na binili ng mga substandard na PPE, face mask, face shield. Dawit din daw. Nako po, Digong na naman. Ponyemas. Here, I think you can analyze this for yourself. I don't... Ito pa mga kababayan. Province with the most project. I-check ninyo ito mga kababayan ha, pangalanan natin. Project ng flood control sa probinsya, number 1 Bulacan, 668. 668 na probinsya na may project ng flood control. Number 1, Bulacan, 668. Number 2, Cebu, 414. Number 3, Isabela, 341. Number 4, Pangasinan, 313. Pampanga, 292. Panglima yan. Pang-anim, Albay, 273. Pang-pito, Leyte, 262. Pang-walo, Tarlac, 258. And pang-siyam, Camarines Sur, 252. And pang-sampu, Ilocos Norte, 224. Saan po yan makikita, mga kababayan? Paano po natin makita yan? Kaya nga si PBBM ay nanawagan sa taong bayan na magsumbong kayo sa gobyerno kung wala kayong nakikitang ganyang proyekto. Ginastusan po yan ng 350 billion. Ngayon, pangalanan ko yung mga lugar na yan. Bulacan, Cebu, Isabela, Pangasinan, Pampanga, Albay, Leyte, Tarlac, Camarines Sur, Ilocos Norte. Hindi po ba kayo binabaha dyan?
Meron po ba mga project na ganyan? Kung wala po, alam nyo na. Yeah? Presidente na mismo ang nanawagan sa inyo. Kung nakita nyo ba yung mga guni-guning project na yan. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, huwag nyong isisi kay Marcos yan. Bakit? Hindi po alam ni Marcos yan. Kasi hindi naman po siya ang nagpasa ng pondo na yan. Pumirma lang po siya. Pareho po yan sa sinasabi noon. Si Duterte daw ang nagpalawig ng passport for 10 years, license for 10 years, pagpataas ng sahod ng pulis at sundalo, si Duterte daw. Tanga, hindi po si Duterte doon gumagawa lahat noon. Pumirma lang siya. Pero ang may akda po ng license, passport, sahod ng pulis, sahod ng sundalo, sahod ng guro, hindi po si Duterte. Pumirma lang siya. Katulad po dito, itong lahat ng proyekto na yung 6,021, pumirma lang po si PBBM dyan. Pero ang tanong ngayon, kaya nga po'y nanawagan si PBBM, kung nasaan po yan. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, grabe. Grabe po talaga mga kababayan. Paano po magkaroon ng baha? Kung ganyan din po kadami naman pala ang flood control project, no? Or mga proyekto. Diba? Flood-prone province. Ayan po. Grabe Bulacan pa lang 668 na. Magkano budget yan? Diba? Magkano budget yan? Sa 668, napakarami. Pero take note, ang Bulacan, nilamon ng tubig. Oy, yung mga dyan mga kongresista sa Bulacan. Mahiya-hiya naman kayo. Nakatira din po ako dyan. Grabe po tubig dyan. Butit nakatulog pa kayo. Gaganda ng mga sasakyan niya siguro ngayon. Ang gaganda siguro ng mga relo ninyo ngayon at mga bag ng asawa ninyo. Pero yung 668 budget, asaan po napunta yan? Yung 668 project na yan, lalong-lalo na sa Cebu. Cebu ako, kahit Garcia ako, hindi ko po kinukonsente. Kung may kinalaman man si Governor Gwin yan, Governor Gwin, baka naman, nakakahiya po. 414 po yan. Magkano po budget dyan sa 414 na flood-prone provinces? Diba? Isabela, Pangasinan, Pampanga, Gloria, yung lugar ng Pampanga, 292 project. Ano po nangyari dyan? Hindi lang po si Gloria Arroyo, marami pa. Albay, nako, Albay 273 kayo dyan. Leyte, nako po, Romualdez posibleng hindi mo ito nakikita. Tarlac, nako, Alice Gowo, Huaping Camarines Sur, 252, Ilocos Norte, PBBM imposible PBBM. 224 yan. Sino po ba mga congressman dyan sa Ilocos Norte? Diba? Nako po, Gusmio Marimar. Allah. Need to explain this. These are the provinces with the most projects. And at the same time, here's a list of the top 10 provinces that are most flood-prone, that have been assessed to be the most flood-prone. I think you will notice they don't necessarily match. This side and that side don't necessarily match. Ang tinutukoy ng Pangulo, sa top 10 flood-prone provinces sa Pilipinas, 4 lang ang kasama sa mga probinsyang may pinakamaraming flood control projects. At ang top 1, Bulacan, with 668 projects. Matatanda ang Bulacan na may pinakamalaking parte sa umano'y insertions sa 2025 budget. We have to clean our ranks. Ang banta ng Pangulo na wala siyang sasantuhin kahit kaalyado, tototohanin niya ngayon. Mahirap man daw, pero kailangan unahin ang taong bayan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, sabi nga ni Erwin Tulfo, pag ipatawag kayo ngayon sa Senado, questionin kayo ngayon ni Marcoleta kasi Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Tapos hindi kayo sisipot kasi pahiya? Kahihiyan? Kung ayaw nyong mahiya, dapat hindi nyo ginawa.
Nako, mga kababayan. Magmula nung pinahiya ako sa custom, sabi ni Serenity Music 12. Nako po mga kababayan. Good luck na lang. PBBM pinangalanan na. Top 10 provinces na pinakamaraming project sa flood control. Nasaan? Ay, Diyos mio Marimar. Kaya nga mga kababayan ito yung sunod sa sinasabing topic natin. Ito yung sunod mga kababayan.